walang ibang nakakatakot, kundi ika'y hindi handa. Binabaliwala mo yung kaligtasan. Hindi mo tiniyak kung gaano katiyak na mayroon kang cancer, leukemia, TB, diabetes, psoriasis, AIDS, leprosy. Ganong katiyak ang apoy ng impyerno. Ganong katiyak na may mga huldaper, may kill murderer. Ganong katiyak ang kaharian ni Satanas. Dahil sa oras kayo manampalataya, lahat, anong karamdaman mo, ito kagaling sa pangalan ni Jesus. Pag kayo nanampalataya, kailangan lumapit sa Panginoon dahil ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang kami ng kasalanan ay apoy ng impyerno. Ito ang matindi na pagkadaya, aking ginigili na minamahal pagkabawayan sa bansang Pilipinas. Ating ginigili, iniibig magkapwa tao sa buong daigdig. Nagdaya ang ilang libong mga reliyon, turo ng tao, walang kabutihan na nakuha. Lahat ay kapighatian, nagkakaawa, kapag-abag. Nakikita niyo gaano kahalaga nang tayo mamulat sa katotohanan. Ating babayt ang Panginoon upang magkaroon ng power, kapangyarihan at anointing bilang tao. Siya'y nanalangin 40 dias, hindi kumain, hindi uminom ng tubig. Bago nagkrusada sa Acts 10:38, we know how our dear Jesus was anointed with power and with the Holy Ghost, healing the oppressed, casting out demons, opening the eyes of the blind, cleansing the lepers. He was doing good because God was with him. Gumawa ng mabuti na Diyos ay nasa kanya. Ang ating ginagawa ngayon, ito'y gawain ng mabuti na Diyos. Hallelujah! Ito'y mabuti na karamdaman ng bunga ng kagaling. Ang mga bisyo, mga naganik, magbabago nito. Kriminal, nagalahat ng unang karamdaman. In pain, rebelde. Magbabago kayo. Lord to God! His mind was opened by the gospel, the power of God unto salvation. Salvation from the fire well. We don't start that on fire is never quenched. Kasi sinabi ng Panginoon, seek the truth and the truth shall make you free. Ang katotohanan ay si Kristo. Ang kapangyarihan nagsasabi